The Sandigan Bayan 5th Division has granted former Public Works Secretary Manuel Bonoan's motion for hospital arrest. And for the details, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles, what were the grounds, or the court's grounds rather, for granting Secretary or former Secretary's motion for the hospital arrest? Yes, Dennis, no, tama ka nga na pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division yung hiling ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na manatili sa ilalim ng isang hospital arrest, no, pero partially lamang yan. Initially kasi ay hinihiling ni Bonoan na manatili siya sa isang private hospital, pero iniutos ng korte na sa PNP General Hospital siya sa Kamkrame mananatili, dahilan kung bakit nga ba ito naging partially lamang, no. Kaugnayan ng kanyang kasong pandarambong para sa umano'y kickback na 573 million para sa mga infrastructure projects ng DPWH. Actually, isa sa mga dahilan dito, Dennis, ng pagpayag ay yung edad nga ni Bonoan na 80 years old na umano, at napatunayan din umano no, ng kampo ni Bonoan na kung makukulong ang dating kalihim at magpapatuloy ang kanyang mga nararanasang sakit, baka ito maging panganib sa kanyang buhay, no. Syempre ang kinatatakot din nila ay yung baka nung mangyari dito sa ating dating kalihim na kasama nga sa mga nasasakdal sa flood control scandal. Arles, may advice ba kung gaano katagal siya pwedeng manatili sa ospital under the court's order? Actually, Denise, hindi pa natin nakukumpirma kung hanggang kailan pwedeng manatili sa hospital arrest si Bonoan. Pero at least ayon sa korte, kung kakailanganin itong maging mas mahaba, ay kailangan magkakaroon ng biweekly report ang sinumang government-affiliated physician para nga ipasa ito sa korte. No? At malinaw naman yung utos ng korte na kapag bumuti ang kalagayan ni Bonoan at na-advise na ma-discharge ng doktor niya, maaari na ito agad dalhin doon sa New Quezon City Jail sa Payatas. At kung kakailanganin nga din no, yung biweekly report na ito mahalaga para nga ma-decide kung kailangan niyang mag-extend ng kanyang pananatili sa hospital arrest, no. Pero marami-rami kasi, Denise, yung nakita natin na sakit ni Bonoan doon sa inilabas na resolusyon ng Sandigan Bayan, no, parang humigit kumulang 10 yon. But so far, kasama doon yung prostate cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, at yung actually stage 4, no, yung CKD niya, at yung heart enlargement. At ayon sa PNP mismo ay mga bagong sakit itong nadiskubre kay Bonoan. And ano ba yung setup niya doon sa Hospital Arles? Will he be allowed to see visitors? And what kind of limitations are set in place in terms of his movement naman? Well, in terms of his movement, Denise, no, hindi magkakaroon pa rin yan ng bantay, no, at hindi siya pwedeng basta-basta makalabas ng ospital. At alam natin talagang bawal dahil technically yung selda niya magiging isa lamang sa mga kwarto ng ospital, at yung visiting hours kailangan pa din dumaan sa tamang proseso yung mga dadalaw sa kanya, at kabukod dyan yung magagastos na pera para doon sa kanyang pananatili sa ospital ay kanyang kakarguhin. And is there any concern about equal treatment? May ganyan bang usapan, Arles? Well, sa ngayon wala tayong naririnig, Denise, no. Ay siguro yung publiko ay mayroon dahil hindi ito yung first time na mayroong dating kalihim o bahagi ng gabinete o opisyal ng ating pamahalaan na nasangkot nga, no, sa mga kaso kagaya ng plunder at graft. Kaya yung iba, ang concern baka daw maging special treatment lamang ito, or syempre yung inequality dahil yung iba kapag nakakasuhan diretso sa kulungan. Pero kagaya niyan, yung mga opisyal ng pamahalaan pwede kasi pa rin, no, legal na kaparapatan ng sino man yan na hilingin yung hospital arrest. And so far sa kampo ni Bonoan, napatunayan naman nila ito. May iba lang ako ng konti, Arles. Kailan naman yung next scheduled hearing o kaya yung court proceeding for former Secretary Bonoan, pero pati na rin dito kay Senator Jinggoy Estrada? So far, Denise, yung meron tayo dito, yung pre-trial for Estrada and Bonoan's graft case is set on July 1, no? And then yung arraignment naman for plunder ay sa June 30. Hihintayin pa kasi ng tugon, yung tugon ng prosekusyon at sa mga mosyon ni Bonoan na ngayon ay nakabinbin pa, no? At kabukod dyan, pinagpapaliwanag din kasi itong si Senator Jinggoy Estrada kung bakit nga ba siya hindi dapat masuspinde. Kasi inuutos ng RA 3019, Denise, no,
na pwedeng masuspende ang mga lokal na opisyal ng pamahalaan habang dinidinig ang kanilang mga kasong kriminal. Pero ihabol lang natin, Denise, patungkol doon sa hospital arrest ni Secretary Bonoan, hindi naman sinang-ayunan yan initially talaga ng prosekusyon, at actually sa kanilang komento ay sinabi nito na hiling nila mabasura nga itong request for hospital arrest. Nila, hindi umano sapat yung naging dahilan ni Bonoan para masailalim sa hospital arrest at kaduda-duda raw yung mga sakit nito. At kabukod dyan, kung igigit daw ni Bonoan na life-threatening yung kanyang mga sakit na nararanasan, paano raw na ito ay nakalipad papuntang Amerika ng 14 to 16 hours at nakadalo pa noon sa pagpapatawag sa kanya ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa kaugnayan ng flood control scandal. At kabukod dyan, mula 2022 hanggang 2025 ay nagampanan nito ang kanyang trabaho bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways at hindi nito napigilan ng kanyang mga sakit. Kaya ang kanilang posisyon sana dyan ay huwag sana itong payagan. Denise. Arles, sisingit ko na lang din, kamusta naman yung update dun sa kondisyon ni Senator Estrada? Because I believe he's also saying na baka kailanganin na i-hospital arrest din siya, tama ba? Yes, Denise, kasama yan sa mga kinukonsidera at pinag-iisipan ng kampo ni Estrada dahil nga sa kanyang nararanasan na osteoarthritis sa magkabilang tuhod. Meron daw, Denise, ayon sa kanyang abogado na si Attorney Noel Estrella, na parang may effusion daw doon sa magkabilang tuhod and hindi kaya ni Estrada na tumayo o maupo ng matagal, kaya nga seriously nila itong kinoconsider. And kabukod dyan, Denise, kahapon nakita rin natin na habang nagpapatuloy yung supposed arraignment kay Estrada for his graft case, ay nag-request ito sa mga hukom na kung maaari na siyang ma-excuse dahil sumasakit daw yung kanyang tuhod. Pero pinastay siya ng hukom na si Judge Geraldine Ekong ng 2nd Division ng Sandigan Bayan, and natapos niya naman yung pagdinig laban sa kanya. At actually, naabot pa nga yung kanyang arraignment at pagpasok ng not guilty plea para sa kanya. All right, thank you for that update. Again, that was mobile journalist Arles De Los Santos.